Naniniwala ka bang galing sa protein or keratin itong buhok ni client na nanggaling pa ng Dubai? Syempre, yan naman po ay sabi ni client, so maniwala na lang tayo. Charis. Every 6 months siyang nagpapa-protein or keratin doon, previously highlighted and color ang buhok niya. Gustong-gusto nga ni client na ipariband itong buhok niya para mag-straighten, pero hindi daw kasi uso sa Dubai yung reband, kaya pinapa-protein or keratin niya na lang ito doon. Kaso ang naging problema niya ay saglitan lang daw yung pagiging straight ito at bumabalik din sa pagiging buhaghag ang kanyang buhok. At kapag nakapagbakasyon nga daw siya dito sa Pilipinas ay ipapariband niya itong buhok niya mga sis, at ito na nga ang eksena. Dito kasi sa Pilipinas mga sis, nung lumabas at nauso itong protein and keratin, may rumor na bawal daw i-reband kung ang buhok is naka-protein or galing sa keratin treatment. So before ako nag-proceed naman sa hair rebanding ay nag-test strands muna ako para makasigurado lang ako na hindi nga siya masisira, magbibrittle or magpuputol-putol. So nung nag-test strands ako mga sis, or nung inaplayan ko ng rebanding cream 1 yung buhok ni client at binabad ko ito ng 20 minutes, so far lumaban naman ang kanyang buhok at hindi ito nag-rubberize or hindi ito nagputol-putol. At naisip ko na lang din mga sis kung bakit wala siyang reaction, although galing ito sa protein or keratin, inisip ko na lang na made naman ito in Dubai. Baka iba yung protein or keratin nila sa Dubai, unlike dito sa Pilipinas na yung mga protein na lumalabas or keratin is bawal nga daw siyang i-reband. Although hindi ko pa naman yun na encounter, magpaganon pa man mga sis, kapag hindi tayo sigurado sa history ng buhok ni client, mas maiging mag-test strands muna tayo before tayo mag-proceed sa kahit anong chemical service na ina-avail or gagawin natin sa buhok ni client. And after random testing na ginawa ko sa buhok ni client at ma-prepare ang buhok niya, ay nag-proceed na nga kami sa application ng rebanding cream number 1. Bali, yung nakikita nyo dyan ay meron akong dalawang bowl na rebanding cream 1. Yan po ay magkaiba. Yung isa po is purong rebanding cream 1 at yung isa naman is may halong pH balancer. Bakit dalawang rebanding cream 1 yung aking prepare? Kasi nga po mga sis, ang buhok ni client ay merong 6 months regrowth na. Yun ang inaplayan ko ng purong rebanding cream 1. Din yung colored parts naman, yun ang inaplayan ko ng rebanding cream 1 na merong halong pH balancer. At hindi ko rin binaba masyado yung rebanding cream 1 hanggang dun sa pinakadulo dahil yun ay merong highlights or bleach. Then pinasis ko lang yan mga sis. Nung na-process na yan, saka ko naman inaplayan yung natitirang buhok niya na hindi na-applyan kanina ng rebanding cream 1, yung may parts na merong highlights. Pagka-process niyan ay binanlawan natin at blow dry. So ito na yung buhok niya mga sis. Pagkatapos naman ito matuyo mga sis, nag-proceed naman ako sa pagpaplansya ng kanyang buhok. Bali, ang ginamit ko dito na heat temperature is 360 degree Fahrenheit. At ito na yung naging result niya after hair ironing. Pagkatapos maplansya, pinahinga ko lang ng 10 minutes dahil ang susunod na i-apply dyan is color and neutralizing cream. Bali, ang technique na ginawa ko dito mga sis, since touch-up color lang yung aming gagawin, so yung pinaka-regrowth lang, yung inaplayan ko ng hair color, then the rest, yung may parts na merong kulay na is neutralizing cream lang. Prinasis lang yan hanggang sa kumulay yung buhok niya, then afterwards, pinabanlawan, then nag-proceed naman kami sa kanyang hair treatment. At ang treatment na ginamit ko ay itong Wires Keratin Straightening Treatment mixed with Kerafire Brazilian Botox mga sis. Ang ratio niyan is 1:1 mga sis. At kung magtatanong kayo kung pwede pa rin ba siyang ma-reband next time since nagamitan natin siya or na-applyan ng Keratin Straightening Treatment, yes, pwede pa rin po natin siyang i-reband next time dahil ang ginawa naman natin is pinag-mix lang natin yung ating keratin at yung Brazilian Botox. So diluted na po yung Keratin Straightening Treatment dyan ng ating Brazilian Botox. Siyempre, kung i-reband natin ang ating client, always po tayo mag-hair strand testing or i-analyze natin na maigi yung buhok ni client. After ma-mix yung dalawang hair treatment, in-apply natin ito sa buhok ni client in wet application pero hindi po siya sagad sa anit mga sis. Pagkatapos natin itong i-apply, ibababad lang ito natin for 30 minutes. So, pagkatapos mababad ay babanlawan natin yung treatment na in-apply. Then, lalagyan natin siya ng kahit anong hair mask treatment. Babanlawan, then magpo-proceed sa
pagpapatuyo. Pagka-rinse out, blow dry, then pasada ng hair iron at ito na yung final result niyan mga sis sa ginawa nating rebond, color, and keratin straightening treatment. Oh, diba? Ganda, sobra, soft, shiny, and straight talaga mga sis. At super thankful ang ating client dahil akala niya hindi na marireband yung buhok niya dahil nga doon sa galing sa protein or keratin yung kanyang buhok. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating after wash result. Kahit bumalik na si client sa Dubai, sinundan pa rin natin siya para mag-send ng after wash result. Charis. At ito nga yung ating client's feedback. Nung nag-update ako, pabalik na pala siya ng Dubai at sabi niya, kapag nasa Dubai na siya, nakarating na siya doon, saka na lang siya magsisend ng after wash. Hanggang may paiyak-iyak pa siya dyan, Charis, dahil hindi ko raw tinanggihan ang kanyang buhok at mas maganda pa sa personal yung kanyang hair. At ito nga yung video ng kanyang buhok after nga itong ma-wash. O diba, sobrang ganda pa din, straight, shiny, and manageable. At gusto niyo rin bang matutunan ang ganitong technique mga sis using pH balancer and wires keratin straightening treatment? Paki-comment nga kung taga saan ka. Thank you!